Hello po mga kababayan, si Dante Maratillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Ang duda mga kababayan ni Senate Committee, Blue Ribbon Committee Chairman, Ping Lacson, kaya nagkakabulol-bulol yung testigo ni Marcoleta na si Orly Gutesa. Kasi yung affidavit, pinapirmahan lang sa kanya. Yan sabi dito sa report ng News 5, pinapirma lang. Kaya hindi familiar ng laman ng kanyang affidavit si Orly Gutesa. Tinuturuan pa ni Marcoleta. Mas familiar si Marcoleta kaysa sa witness. At saka mga kababayan, yung pinangalanan niya ang dalawang tao na sabi, tumanggap yung dalawang tauhan daw ni Saldico, nag-affidavit na rin po, nag-deny na sila'y sangkot sa pagdadala ng mali-malitang basura. Mamaya ibigay ko sa inyo. Nag-affidavit mga kababayan. Ito muna yung sabi ni Ping Lacson. Yan o, sabi rito sa report ng News 5. Was he just made to sign a prepared affidavit that he read during the committee hearing and by whom? Alams na kung sino nagpapirma. Yung notaryo piki. Sunog na sunog yung testigo mga kababayan ni Marcoleta. Kaya siguro hindi kasama si Martin Romualdez sa inirekomendang kasuhan kasi yung testigo ni Marcoleta linking Martin Romualdez, nasunog yung testimony. Yung pagkatao at napag-alaman mga kababayan sa pagtatanong ni Erwin Tulfo, dati pa lang security officer ni Piatos. Work experience. Dating security detail ni Customs Commissioner Faldon noong 2016. Na tao ni Digong. Dating security officer ni PCOO Martin Andanar 2018. Naging security detail din to Bucor Chief General Bantag noong 2020. At saka security detail noong 2022 ni Sara Duterte. Tapos kiniklaim niya security detail daw siya ni Kong Salde Kong Saldico noong 2024. Dininay na. Wala man na niya ang ganyan. Hindi daw security ito ni Saldico. Yan ang sabi rito. Orly was never assigned as part of Kong Saldi security detail. Mukhang iba ang assignment. Security yata ng staff. This is DDS operation. Alleged witness brought to Marcoleta by Mike Defensor, a close friend of Vic Rodriguez. Vic's brother Edwin Rodriguez was campaign manager of Defensor when he ran for mayor of Quezon City in 2022. Nakita na ninyo ang koneksyon, mga kababayan? Malinaw pa sa sikat ng araw kung sino yung nasa likod nitong demolition job laban kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, nag-deny na po, nag-execute din ng affidavit yung mga pinangalanan na personality ni Orly Gutesa na sabi tumanggap ng bit-bit nilang bulto-bultong pera na nasa maleta. Ito, sinumpaang salaysay. Ako si Mark B. Bunagan. Pilipino may asawa, nasa hustong gulang at nakatira sa 10B, Canada Street, Purok A1, New Lower Bikutan, Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas ng Pilipinas ay voluntaryo at malayang nagsasaad ng mga sumusunod. 1. Noong ika-25 ng September 2025, napanood ko sa YouTube si Orly Regala Gutesa. Sa kanyang pag-arap sa Senate Blue Ribbon Committee, dito ay narinig kong binanggit niya ang aking pangalan bilang isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Maliban sa aming pagkakakilala, aking pinapabulaanan ang kanyang sinabi. Noong December 5, 2024, siya ay na-hire bilang security consultant ng Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico. Ang katotohanan po ay kami ay nagkasama bilang personal assistants ng iba pang mga kapamilya ni Congressman Saldico mula
ika-1 ng Pebrero 2025 hanggang siya ay di na pumasok noong Agosto 2025. Sa buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, naririnig o nababasa ukol sa umano'y pagdadala ng mali-malitang pera sa iba't ibang lugar. Wala rin ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng maleta ng pera sa anumang lugar, lalo na sa 56th floor ng Horizon Residences, Taguig City at 42 McKinley Street, Taguig City, tulad ng sinasabi ni Orly Rigala Gutesa. Malaya kong isinagawa ang salaysay na ito upang pabulaanan ang mga mali sa pahayag ni Orly Rigala Gutesa at patunayan ang mga aking sinabi. Nakanda akong humarap sa Senado o anumang hukuman o ano pamang pagdinig upang patunayan ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Ako ay hindi pinilit, tinakot o binayaran ni numan para sabihin ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Bilang patunay, malaya at kusang loob kong nilagdaan ang salaysay na ito ngayong araw pa lang, September 26, 2025 sa lungsod ng Makati, Pilipinas. Tinakpan yung pirma. Yan yung isa sa pinangalanan na kasama niya daw na nagdala ng maleta ng bulto-bultong basura. Yung pera po, basura yung tawag niya. O, notaryado po. Malamang totoo ang notaryo nito, hindi piki. Hintayin na lang po natin yung pagharap nito sa Senado. Nag-execute na po ng affidavit niya. O, ito po yung isa, sinumpang salaysay. Ako si Alan P. Coliseo, Pilipino, nasa hustong gulang at nakatira sa Unidos, Nabas, Aklan, matapos na makapanumpa ng naayon sa batas ng Republika ng Pilipinas ay voluntaryo at malayang nagsasaad ng mga sumusunod. Noong ika-25 ng Setyembre 2025, napanood ko si Orly Rigala Gutesa sa YouTube patungkol sa kanyang pag-arap sa Senate Blue Ribbon Committee. Dito ay narinig kong binanggit ni Orly Gutesa ang aking pangalan bilang isa sa kanyang mga kakilala na kasamahan sa trabaho. Pangalawa, nagkasama lamang kami ni Orly Gutesa simula noong ika-5 ng Pebrero 2025 hanggang Agosto ng taon na ito bilang mga personal assistants ng mga kamag-anak ni Congressman Saldico. Nalaman ko na lamang na siya ay huminto sa trabaho simula noong ika-6 ng Agosto 2025. Sa buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, narinig o nabasa ukol sa umano'y pagdadala ng mali-malitang pera sa iba't ibang lugar. Wala rin ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng maleta ng pera sa anumang lugar, lalo na sa 56th floor ng Horizon Residences, Taguig City at number 42 McKinley Street, Taguig City, tulad ng sinasabi ni Orly Gutesa. Pangapat, ako ay hindi pinilit, tinakot o binayaran ni numan para sa sabihin ng mga nakasaad sa salaysay na ito. Bilang patotoo, malaya kong nilalagdaan ang salaysay na ito ngayong September 26, 2025 dito sa lungsod ng Makati. Yan po, pirmado. With ID, notaryado po. Yan o. Notary Public. Dininay na ng mga pinangalanan ni Orly Gutesa at never daw na naging personal na security ni Saldico, kundi ng pamilya. Yan o, number 2, personal assistance ng mga kamag-anak ni Congressman Saldico. Hindi talaga personal security ni Congressman Saldico, kundi ng kanyang pamilya, mga kamag-anak. Yan o. Orly was never assigned as part of Kong Saldi security detail. Mukhang iba ang assignment, security yata ng staff. Baka inassume lang yan na personal security siya ni Saldico. Ang inamin niya, mga kababayan, nang tanongin ni Erwin Tulfo, ito po, yan ang work experience niya. Security detail ni Fildon, ni Andanar, ni Bantag, ni Sara.
Now you know kung bakit ganon ang naging testimony na sabi ng iba bombshell testimony niya. Hindi pa nga po lumipas yung ilang oras. Yung bombshell testimony po nasunog, sumabog po sa pagmumuka ni Marcoleta. In-invite ng DOJ para evaluate yung testimony. Hindi nag-appear siya, no? Hindi nagpakita. No show. Tinago na siguro ni Marcoleta. Yes, sabi ni Ping Lacson, was he just made to sign a prepared affidavit that he read during the committee hearing and by whom? Saad pa ni Lacson, the Manila RTC niya can help unravel the mystery behind the now infamous Gutesa affidavit since part of the executive judge's function is to investigate violations relating to notarized documents within its jurisdiction. Kasi napag-alaman, nagreklamo yung abogado na ginamit yung pangalan. Fraudulent na niya yan. Hindi ako ang nag-notarize niya. Na-booking agad kaya nagtago muna. Baka tuluyan ng magtago. O, di ba? O, ito pala yung nag-execute kanina ng affidavit na pinabulaanan yung mga sinabi ni Gutesa.